Hello everyone, my name is Peter on the Fire and long time no see to all my food fans out there. Sorry I've been gone for such a long time. I'm cooking a special recipe for you today. I do apologize, the place I am staying is very small, so the presentation will be a little bit different, but that really doesn't matter because it's the taste of the food that matters. Okay, so without any further ado, I will now go on with the recipe. So, what are we cooking today? Ang lulutuin natin ngayon is sinanglay. Sinanglay na tilapia. That sounds good. First, you prepare the onions, The garlic, garlic. And then the garlic. yeah. Just chop Luya. lang. It's up to you kung paano nyo i-chop yung sibuyas, yung bawang. Didikdikin po siya natin para po siya maging pino at malambot kasi po kailangan po natin ay malambot na bawang, hindi po pwede yung matigas. Tapos po tatanggalin natin yung balat ng bawang. Tapos po, ihalo natin siya sa sibuyas. Maghihiwa po tayo ulit ng luya. At babalatan ng luya. Pagtapos hugasan. Yan. Yan po muna natin siyang mabalatan ng maayos. Yan. Tapos po, hugasan natin ang luya. Yan. Didikdikin po siya natin. Hihiwain. Yan. Pwede nyo po siyang dikdikin, pwede nyo rin po siyang hiwain. Nasa inyo po yun sa paghahanda, depende po sa inyo. At maghihiwa na po tayo ng kamatis. Smells good. Hiwain lang natin ng maliit na part. Yan. Okay. Tapos po siyang mahiwa. I-mix po siya natin sa isang malaking bowl. Lagyan ng gata. Lagyan ng gata. Ang gata po kasi namin na ginamit is powder. Wala po kasi kaming gata na talagang liquid. Kaya pong ginamit namin is powder na lang po. Pero kung mas maganda po, sa inyo na rin po, kung gusto nyong gumamit ng kakanggata talaga. Since wala pong kakanggata dito sa amin, gumamit na lang po kami ng powder coconut. I-mix nyo po siya. Yan. I-mix nyo po siya yung gata sa sibuyas, sa bawang, sa luya. At maglalagay po tayo ng konting betchin. At ng all-in-one seasoning. I-mix po siya natin ulit. Kunin mo na yung ano. Ito po ang kinalabasan niya. Yan na po ang kinalabasan niya. Pag na-mix na po siya, pagtapos po, bubuksan natin ang Kamu na. Panganalagyan ng ano eh. no. And then, At you pagtapos put it po, in the ilalagay natin ang sibuyas, kamatis, bawang, at luya sa loob ng hiniwang isda. Pwede nyo pong lagyan ng karagdagang sahog kung gusto nyo po. Pwedeng kahit anong isda po, pwedeng tilapia, pwedeng bangus, depende po kung anong gusto nyong isda. Pagtapos po,
Tatakpan po siya natin. Yan. Tatakpan siya natin ng pechay at ilalagay sa isang kaldero. Yan. Ibabalot po siya natin lahat ng mga sangkap sa tilapyang isda. Kailangan po ang tilapyang isda na gagamitin nyo ay wala pong kaliskis at kailangan po may hiwa po siya sa gitna para po sa ganun mailagay nyo po yung ricado po natin. Tapos po, ibabalot na naman po siya natin ulit at ilalagay sa isang kaldero. Tapos po, lalagyan natin siya ulit ng pechay. Yan, tatakpan po siya natin ng pechay. Tsaka po natin ilalagay ulit yung natirang sahog. Napakadali lang pong gawin yan. Hindi nyo po kailangan gumamit ng sobrang o magastos ng sobrang daming ingredients. Napakasimple lang po ng gagawin natin. Ilagay lang po lahat ng sangkap at yung siling pampaksiw. At tapos po, lalagay natin ulit yung gata. Yan at tinatawag na powder mix. Yan. Buksan lang po siya natin. Yan at ilalagay sa isang plato. Yan. Katapos, lalagyan natin ng tubig ang powder na gata. Hahaluin natin siya hanggang sa lumapot. Kung medyo kulang po siya ng tubig, pwede nyo po siya maghagan. Depende po sa pagluluto nyo. Pagkatapos po, ihahalo na po siya natin sa isda. Para po magkaroon siya ng sabaw. Pag okay na po ang lahat, buksan na po siya natin ang ating electric gas stove at lagyan lang po natin ulit ng konting betchin at dagdag na pangpasarap. Pwede nyo po siyang lagyan ng magic sarap or any kind na pwedeng magpalasa po sa kanila. Pagkatapos po, antayin po siya natin maluto. Takpan lang po siya natin. Hayaan po siya natin maluto at uminit ang ating kaldero ng hanggang Mga 10 minutes. 10 minutes po. Hayaan natin siya dito na uminit hanggang maluto. Ilalagay na po siya natin ang ating kaldero sa ating stove heater. Kailangan po mainit po siya. High heat po ang gagamitin natin kasi pakukuluan po siya natin. So medyo kailangan po talaga malakas yung init na manggagaling po sa gas stove po, sa electric heater po natin. Pero kung meron po kayong kalan, mas maganda po. Mas madali lang po siyang uminit. Kaso po ang gamit natin is electric gas stove. Mga 10 to 15 minutes po siya bago maluto siya. At ang bango ng amoy niya, malalasa mo talaga na kahit powder lang ang ginamit natin, malalasa mo pa rin ang gata na bumabalot sa tilapyang isda. Okay na, pwede na siya nating hanguin. At ilalagay na po siya natin sa isang malaking plato.
Ang finished product natin na sinanglay na isda. Ang gamit ay tilapia. Ang sarap. Ang sarap-sarap talaga. Malalasahan niyo po siya yung gata talaga. Kahit na ginamit natin ay powder lang, okay lang po. At least po, malalasahan niyo yung sarap at saka yung lasa talaga ng isda at ng pechay na binalot sa isda. Ganun din po ang mga sahog na nakalagay sa kanya. Tara na po, tikman na po natin ang sinanglay na isda made with Bicol Express. Thank you po!